Sa loob ng 15 taon sa trabaho, akala ko natapos ko na ang lahat ng kahindik-hindik at lahat ng malulungkot na pattern ng pagtataksil. May mga kaso na umiikot lang sa selos at maling akala. Mayroon ding mga kaso na malinaw ang ebidensya at mabilis ang resolusyon. Pero nang dumating si Marina, nagbago ang lahat, hindi dahil sa kakaibang kriminalidad, kundi dahil sa bigat ng mga taong nagtatagong katotohanan at sa sandaling iyon na ipinakita ko ang isang video na nag-iba ng plano ng buong pamilya. Nakilala ko si Marina sa isang maliit na opisina sa Maynila. 30 taong gulang, mahinahon pero may tinatagong pananalig sa sarili na hindi madaling masira. 5 taong kasal. Walang anak. Humahaba ang gabi at lalo niyang napansin ang pagbabago kay Rafael. Locked phone, late nights na hindi maklaro ang dahilan, bagong haircut at mga araw na biglang wala sa opisina tuwing Miyerkules at Biyernes. May simpleng bagay na laging inuulit, hawak lagi ang tiyan kapag may nag-uusap tungkol sa anak, parang instinct. Hindi siya walang batayan sa kanyang pagdududa, pero kailangan niya ng katibayan bago niya ialay ang desisyon na maghiwalay o magbigay ng pagkakataon. Tinawag niya ako, hindi siya nag-utos ng paghihigante, humingi siya ng katotohanan. Mahalaga iyon, ang layunin ay malaman, hindi pahirapan ng wala sa lugar. Sinimulan namin ang trabaho ayon sa legal at ethical na hangganan. May consent form si Marina para sa isang legal GPS tracker na inilagay sa sasakyan ni Rafael, ipinakita niya rin ang kanyang sariling backup ng mga mensahe at ang access sa mga pampublikong social media accounts. Walang pag-hack, walang taglusot sa pribadong account nang walang permiso, tanging mga lehitimong paraan lang na pinapayagan ng batas at ng kliyente. Mabilis lumabas ang pattern. Tuwing Miyerkules at Biyernes, ang GPS ay naglilipat ng lokasyon patungo sa isang kondo sa lungsod. May mga oras na nagpapakita ang tracker ng pagpasok at paglabas na paulit-ulit sa loob ng ilang oras. Nag-deep dive kami sa public posts at nakita ang mga larawan na nakatag sa loob ng 2 taon, mga snapshot na hindi tuwiran nagsasabing ano ang relasyon pero nagtatapon ng mga piraso ng puzzle, isang pares ng sunglasses na pareho sa nakita naming sa footage, isang take-away na bag mula sa isang baby store at isang tatak ng coffee shop na palaging malinaw sa background. Sa call log, may paulit-ulit na numerong pumapasok tuwing gabing iyon, hindi ganap na konteksto pero sapat para itulak ang investigasyon ng mas malalim. Pinagsama-sama namin ang ebidensya, mga timestamp mula sa GPS, screenshot ng mga public posts, call frequency at mga larawang nakuha sa mga paglabas na hindi intensyonal na napost sa social media. May isang malaking clue na nagbigay ng bigat sa kaso. Isang resibo mula sa baby store na ipinadala online sa isang address na madalas puntahan ni Rafael at isang laboratory request form na, sa pangalan ng confidentiality, nagmumungkahi ng pagsusuri na may kinalaman sa posibleng pagbubuntis. Hindi namin inassume ang kahulugan ng bawat piraso. Iniipon namin ang mga ito at pinagsama sa isang makling video montage na objektibo at malinaw. Mga shot ng oras, lugar, visitor log, resibo at mga reposto na nagtatayo ng kronolohiya. Ang video ay hindi dramatikong gawa. Isang compilation ito, close-up ng GPS timestamps, pansin ng sunglasses na inuulit sa iba't ibang frame, isang mabagal na pan flash sa resibo ng baby store na may petsa, at ang isang static shot ng mga pampublikong post na nagpapakita ng pagkikita sa kondo. May text overlays na naglalagay ng petsa at oras, walang fabricated na pag-aangkin, walang malisyosong komentaryo, langgam-langgam lang ng ebidensya na nagsasalita para sa sarili. Nagpasya ako na oras na para ipakita ang buong file kay Rafael. Hindi agad namin ito ipinadala sa publiko. Una, inihanda namin ang meeting na legal at professional. Ako bilang detective, Marina bilang client, at ang abogado ng mag-asawa bilang tagamasid. Pero may pangyayaring hindi namin inaasahan. Isang gabi, habang inaayos ni Rafael ang mga papeles sa opisina, pinapanood niya ang email na ipinadala ko para sa kanya. Ang email ay may subject, mga kaisipan para sa paglilinaw. Sa loob nito, ang link papunta sa compiled video. Hindi ko inaasahan siya mismo ang mag-click ng mag-isa, pero nangyari. Naalala ko ang eksaktong sandali. Tahimik ang kwarto. Isang malamig na ilaw mula sa nakabukas na lamp ang gumuguhit sa mukha niya. Nakaupo siya, naka-sunglasses na nakababa sa mesa. May isang close-up ng screen, ang video nagsimula.
Unang frame, GPS timestamp. Sunod-sunod, ang resibo, ang larawan ng sunglasses, ang mga public posts. Wala akong sinasabi, ang footage ang nagsasalita. Mabilis mong makita ang pagbabago sa mukha ni Rafael, mula sa pag-iwas ng mata hanggang sa pag-angat ng kilay, mula sa pagtatangkang maging kalmado hanggang sa biglaang pag-iyak. Hindi melodrama, totoong tao na natatabunan ng guilt. Siya ay hindi nagkunwaring hindi alam, ang katahimikan niya ang pinakamalakas na pahayag. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo siya. Umakyat ang boses niya sa telepono at tumawag kay Jasmine. Mahina, nagpapaliwanag at pagkatapos ay pagputol. Doon nagsimula ang dialogue na nagbago ng direksyon ng kasaysayan. Tumakbo ang mga salita, hindi ko alam kung ano ang sasabihin, huwag mo munang isubmit ang document sa court, kailangan nating mag-usap. Gusto kong ayusin ito, hihimayin ko lahat. Tinatapos ko na ito ngayon. Ito ang linya na naging pivot, hindi isang perfect confession, hindi isang magarang pangako ng pagbabago kamusmusan. Pero ito ay malinaw. Isang aksyon na nagpapakita ng pagbabago sa intensyon. Hindi na niya dadalhin agad sa diborsyo ang sitwasyon at pinipilit niyang itigil ang kasalukuyang relasyon na hindi niya sinimulan sa liwanag. Siya mismo ang humingi ng pagkakataon para mapag-usapan. Sa kabilang dulo, si Marina ay tahimik lamang. Hindi siya sumugod, hindi rin siya nagpakita ng eksaheradong reaksyon. Napansin ko ang isang halo, pagkakagulat, pag-iyak, at pinakamahalaga, kapangyarihan. Ang katotohanan ang pumuwersa sa kanya, hindi dahil minanipula, kundi dahil siyang naghanap nito. Tinawag niya agad ang kanyang abogado. Huminto ang kanyang plano na agarang magsampa ng papel, huminto rin siya para mag-isip. Hindi ito isang instant na pag-uwi ng kasal. Ito ay pause. Isang pause na may bagong impormasyon. Isang pause kung saan si Marina, hindi ang paligid, ang may hawak ng susi sa susunod na hakbang. Mahalagang linawin, hindi ko sinabing ang video ay nagbibigay garantiya ng pagsasaayos. Hindi iyon ang layunin. Ang nakita ko lang ay isang tiyak na sandali kung saan ang isang dokumentadong compilation ng ebidensya ay nagdulot ng agarang pagbabago sa aksyon ng isang tao, si Rafael. Humingi siya ng tawad, nagpakita ng pagsisisi at naglabas ng pangakong ititigil ang affair at haharapin ang mga epekto. Iyan ang naging pagbabago sa plano. Mula sa pagtutulak ni Marina na magdiborsyo, naging isang sitwasyon kung saan may panibagong pag-usap, panibagong kondisyon para sa komunikasyon at panibagong hakbang na legal at terapeutiko. Sa ilang araw pagkatapos ng reveal, nagkaroon kami ng serye ng pag-usap. Magkakaroon ba ng counseling? Magkakaroon ba ng legal separation na nakabalangkas? O ipagpapatuloy ba nila ang buhay na magkatuwang na may bagong hangganan? Ang mga tanong na iyon ay hindi may mabilis na sagot. Nakita ko si Marina na umiikot ang lahat sa sarili niyang kapakanan, proteksyon ng emosyon, seguridad sa pananalapi at ang karapatan na pumili ng hindi pinipilitan. Inirekomenda ng abogado na maglatag ng clear terms, transparency agreement, limitadong access at regular na check-ins sa isang counselor. Ang mga ito ay practical na hakbang, hindi moral na utos. Ano ang natutunan ko sa kasong ito? Una, ang paghanap ng katotohanan ay hindi laging maghahatid ng instant na ginhawa. Minsan, ito ay magbubuksan ng mas maraming pinto, mga pintuan ng paghihinagpis, pag-aayos o diskarteng legal. Pangalawa, ang kapangyarihan na magdesisyon ay palaging nasa kamay ng taong nasaktan. Si Marina ang nagdikta ng bilis at lawak ng aksyon, hindi ang sinumang nagbigay ng ebidensya. At pangatlo, minsan sapat na ang isang malinaw na pagtingin sa ebidensya para gumalaw ang konsensya ng isang tao. Hindi ito garantiya ng pagbabalik loob pero nagsisilbi itong simula ng pagbabago.